Signs na toxic sa workplace nyo. Kung kahit naka-leave ka, may inaasahan pa rin sila sa'yo, may mali na agad nun sa system. Because leave is not a favor and your leave is your right. At kapag hindi malinaw ang boundaries, toxic na culture yan. May mga kumpanya na kahit naka-sick leave ka, tatawag talaga sa'yo, magme-message or mag-aasikaso ng task sa chat. Kapag day off mo naman, may expectation pa din. At kapag sinusubukan mong magpahinga, laging may, pero kailangan mo pa rin i-update kami. Pero baka kailanganin ka namin. Pero wag masyadong matagal. Real talk, hindi yan normal ha, mga abnormal kayong mga tagpalautos. Hindi sukatan ng loyalty ang pagod mo at hindi rin sukatan ng dedication ang hindi ka nakakapag-recharge. Fact-based muna tayo. Sa Philippine labor laws, leave, whether sick or vacation or service incentive, ay karapatan ng empleyado. Hindi ito depende sa mood ng boss at hindi rin ito pabor na pwede mong bawiin. Kapag pinipigilan mag-leave, nagiging workplace abuse na yan. At ang masakit pa, kapag walang malinaw na boundaries, natututo ang management na lahat pwede i-demand kahit na hindi na part ng trabaho. At natututo ang empleyado na huwag na lang mag-expect ng downtime. Kapag naka-leave ka, leave mo talaga dapat yon. Huwag kang magpaparamdam kahit na ang dami nilang demand sa'yo. Leave is leave. Ganon. Ha? Hindi mo obligasyon na mag-reply sa work chat at hindi ka obligadong sagutin ang emails habang may sakit ka o nasa personal time ka. Boundaries protect productivity at well-being. Kapag walang boundaries, nagiging permanente ang stress. Nagiging sanhi yon ng burnout at high turnover. So, walang malinaw na boundaries is equals to toxic culture. Leave is a right and not a favor. Pahinga mo is equals to priority mo. And saying no sometimes doesn't make you lazy. Kasi sa dulo, ang empleyado na hindi nakakapag-recharge ay hindi sustainable. Hindi ka superhero at hindi mo kailangang i-prove ang loyalty mo sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng health at personal time mo. Okay?